Naisip mo na ba kung paano mo tinitingnan ang pera ay maaaring siyang dahilan kung bakit hindi ka nakakamit ng tunay na yaman? Parang kakaiba, pero karamihan sa mga tao na naghahangad ng pera ay hindi sinasadyang iniisip ang kabaligtaran nito. Iniisip nila ang mga utang na hindi nababayaran, ang sahod na halos hindi sapat para sa buong buwan, at ang mga dumaraming pagkakautang. At ang mas masahol pa, ang sansinukob ay hindi nagkakahiwalay kung ang iniisip mo ay para sa iyo o laban sa iyo. Tumutugon lamang ito sa dalas ng iyong mga iniisip. Kaya kung nais mong magkaroon ng kayamanan, kailangan mong matutunan kung paano tama ang pag-isip tungkol sa pera, at ito ay mas makapangyarihan kaysa sa inaakala mo. Ngayon, hayaan mo akong ipakita sa iyo ang 4 na pundasyon na tunay na nagbabago ng pananaw na ito upang maging katotohanan. Ang imahe ng sarili ay ang di nakikitang pero matibay na pundasyon kung saan nakatayo ang lahat ng iyong tagumpay sa pananalapi. Isipin mo ito, lahat ng iyong naabot sa buhay, lahat ng yaman o kakulangan nito, ay nagsimula muna sa iyong isipan, sa paraan kung paano mo nakikita ang iyong sarili, sa paniniwala mo kung ano ang posible para sa iyo. At ang paniniwalang ito ay hindi simpleng detalye lamang, ito ang hangganan na ikaw mismo ang naglalagay sa iyong sarili. Maraming tao ang hindi napapansin kung gaano kalakas ang negatibong imahe ng sarili tungkol sa pera bilang tahimik na hadlang na pumipigil sa kasaganaan. Ilang beses mo nang narinig ang tinig sa loob ng iyong isipan na nagsasabing mahirap kumita ng pera, na hindi ito para sa mga taong tulad ko, na kailangan mong maghirap o magsakripisyo para magkaroon ng kahit ano. Mga mensaheng napakalakas, kaya nga nagiging totoong hadlang ito sa iyong isipan, na pumipigil sa iyo na makita ang mga oportunidad na magkaroon ng kumpiyansa upang kumilos at tanggapin ang kasaganaan kapag ito ay dumating. Naranasan ko ito mismo. Noong ako ay bata pa, wala akong ambisyon sa pera. Sa totoo lang, nakikita ko ang sarili ko bilang ordinaryong tao lamang, walang maliwanag na kinabukasan, walang malaking swerte, at labis akong nililimitahan ng imaheng iyon. Nang magsimula akong lumalim sa tamang kaalaman at baguhin ang imahe ko sa sarili, hanggang makita ko ang sarili bilang karapat-dapat sa kayamanan, kaya kong lumikha nito, hindi na lang basta nakaliligtas, doon nagsimula ang pagbabago sa buhay ko. Kinailangan kong labanan ang tinig na nagsasabi, hindi mo kaya, at ito ay isang mahirap na laban sa loob ng sarili, dahil wala akong diploma, walang pera, at walang mga patunay na maaari itong maging iba. Hindi naiintindihan ng karamihan na ang negatibong imahe ng sarili ay hindi isang permanenteng kalagayan. Maaari itong mabago sa pamamagitan ng patuloy na pagsisikap at layunin. Isang praktikal na ehersisyo na epektibo at nirerekomenda ko ay ito, araw-araw, sa umaga o gabi, tumayo ka sa harap ng salamin at sabihin sa sarili mo, karapat-dapat ako sa kayamanan. Kaya kong lumikha ng kasaganaan sa aking buhay. Maaaring mukhang simple lang o parang katawa-tawa, pero tinatanggap ito ng utak bilang bagong katotohanan, at ang paulit-ulit na pagbigkas nito ay unti-unting binabago ang imahe mo sa sarili. Alam kong may tanong dito, na natural at makatwiran, paano kung hindi ako maniwala? Paano kung isang ilusyon lang ito? Ang sagot, hindi mo kailangang maniwala ng buo sa simula. Ang simpleng pag-uulit ng mga pahayag na ito ay nagsisimulang gumana sa iyong subconscious mind, kung saan nakatira ang mga malalalim na paniniwala. At doon nagaganap ang tunay na pagbabago. Nakikita ko rin na maraming tao ang natatakot mangarap ng mataas dahil sa takot sa sasabihin ng iba. Kung sasabihin kong gusto kong yumaman, iisipin nila nagahaman ako o sobra akong nangangarap. Isang mental na kulungan ito na ikaw mismo ang nagtatayo. Ang opinyon ng iba ay may kapangyarihan lamang kung papayagan mo. Ang imahe mo sa sarili ay dapat itayo mula sa iyong sariling katotohanan, hindi mula sa anino ng hatol ng iba. Sa praktikal na paraan, ibig sabihin nito ay sa bawat desisyon tungkol sa pera, sa bawat oportunidad na dumating, itanong mo sa sarili, ang desisyong ito ba ay tugma sa taong nakikita ko sa sarili ko? Kumikilos ba ako bilang taong karapat-dapat sa tagumpay? Kung hindi, oras na upang mag-isip at baguhin ito, dahil ang pagkilos na hiwalay sa tunay mong imahe ay nagdudulot ng pagkabigo at pangkaraniwang resulta. Sa huli, para patatagin ang pagbabagong ito, nais kong maintindihan mo na ang imahe ng sarili ay parang kalamnan. Habang mas pinagtitibay mo ang imahe ng sarili bilang isang taong may kasaganaan, mas lalo itong lumalakas. At kapag malakas na ito, natural mong naakit at nakikilala ang mga pagkakataon na tumutugma sa bagong imaheng ito. Ganito ang nangyari sa akin. Iniwan ko ang buhay na puno ng pagdududa at limitasyon,
at nagsimula akong makita ang sarili bilang tagalikha ng kayamanan, at sa paggawa nito, ang pera ay tumigil na maging problema at naging natural na bunga ng kung ano ako sa loob. Maaaring mukhang simple, pero ang pagbabago sa loob ay malalim at totoo. Kaya mag-isip ka, ano ang imaheng dala mo ngayon? Isang imaheng pumipigil sa iyo o isang imaheng nagpapalaya? Ang sagot sa tanong na ito ang maaaring magbago ng lahat. Ang damdamin ang di nakikitang puwersa na nagbibigay buhay sa iyong pag-isip. Isipin mo na nakatitig ka lang sa isang larawan, isang nakapirming imahe, nang walang nararamdaman, hindi nito gagalaw ang iyong realidad. Ngunit kapag naramdaman mo ang kagalakan, ang ginhawa, ang kapanatagan ng pagkakaroon na ng perang ninanais mo, ay nagiging matinding damdamin na nagsisilbing gasolina na nagpapagana sa mga mekanismo ng universo upang simulan ang pagtatrabaho pabor sa iyo. Kaya marami ang nagkakamali sa pag-iisip na ang pag-visualize ay simpleng pagpisil ng mga mata at pag-imagine ng mga numero sa bank account, kung walang damdamin, para bang walang tunay na enerhiya sa likod ng kaisipan. Napansin mo na ba kung paano nagbabago ang iyong katawan, isip, at kalusugan dahil sa matinding damdamin? Pinatutunayan ito ng agham. Ipinapakita ng mga pag-aaral na kapag inisip mo ang isang bagay na may matinding damdamin, tumutugon ang iyong utak na parang totoo ang karanasan. Naglalabas ang iyong katawan ng mga hormone, kumikilos ang iyong nervous system, at naipoprograma ang iyong isip upang kumilos na parang nabubuhay ka na sa realidad na iyon. Ibig sabihin, ang maramdaman ang damdamin ng kayamanan ngayon, kahit wala pa ito sa iyong buhay, ay paghahanda ng iyong katawan at isip upang tanggapin ito pagdating ng panahon. Ngunit narito ang kinatatakutan ng karamihan, paano kung niloloko ko lang ang sarili ko? Paano kung panlilinlang lang ito? Ang totoo, hindi ito panlilinlang kundi pagsasanay ng isip. Naranasan ko rin ito. May mga sandali na ang pera ay parang isang malayong pangarap at ang pagkabalisa ay nangingibabaw. Sa isang pagkakataon, nagpasya akong umupo ng tahimik, ipikit ang mga mata, at buong puso na i-imagine ang ginhawa ng pagbabayad ng mga bayarin ng walang hirap. Ang kapayapaan ng pagtignan ang balanse sa aking bank account at maramdaman ang ganap na kapanatagan. Ginawa ko ito araw-araw hanggang maramdaman kong naging bahagi na ako ng damdaming iyon. At saka nagsimulang bumukas ang mga pintuan, dumating ang mga pagkakataon, at lumitaw ang mga solusyon kung saan dati ay problema lang ang aking nakikita. Hindi ito mahika, ito ang batas ng atraksyon na gumagana, isang batas na tumutugon sa vibrational frequency na iyong inilalabas. At ang damdamin ang pangunahing sangkap ng frequency na iyon. Sa kabilang banda, maraming tao ang nagpapakain ng mga negatibong damdamin tulad ng takot, pagkabalisa, at pagdududa tungkol sa pera. Ang mga damdaming ito ay naglalabas ng pabaliktad na vibrasyon sa kayamanan at lumilikha ng paikot-ikot na siklo. Nadarama mo ang takot sa kakulangan, iniisip ang kahirapan, at ito ay nagdudulot pa ng mas maraming kahirapan, isang siklong nagpapatigil sa maraming tao sa iisang lugar, taon-taon. Tanungin mo ang iyong sarili, anong damdamin ang nararamdaman mo kapag iniisip mo ang iyong pera? Takot ba? Pagkabalisa? O kapayapaan, tiwala, pasasalamat? Iyan ang eksaktong damdamin na siyang tumutukoy sa uri ng karanasang pinansyal na iyong naakit. Upang muling iprograma ito, magsimula sa isang simpleng bagay, sa araw-araw, kapag dumating ang negatibong pag-isip, huminto at huminga ng malalim. Pagkatapos, ipikit ang mga mata at damhin ang isang positibong damdamin, kahit maliit lang, tulad ng pasasalamat sa isang bagay na mayroon ka na. Sapat na ito upang simulan ang pagbabago ng iyong emosyonal na pattern. Napakalakas ng kapangyarihan ng damdamin na ginagamit pa nga ito ng mga atleta ng pinakamataas na antas upang maabot ang pinakamagandang performance at ng mga ng malalaking kumpanya upang mamuno ng may higit na kumpiyansa. Kapag natutunan mong kontrolin ang iyong mga damdamin tungkol sa pera, nagiging hindi ka matatalo. At tandaan, walang kayamanan kung walang damdamin. Maaari kang magkaroon ng ideya, plano, ngunit kung walang damdaming sumusuporta, lahat ay walang laman. Para itong pagtatangkang magpaapoy ng campfire nang walang apoy, naroon ang gasolina, ngunit walang spark. Ang hindi pa napapansin ng marami ay ang negatibong pananaw nila sa sarili ay hindi permanente. Maaari itong baguhin sa pamamagitan ng intensyon at patuloy na pagsasanay. Isang praktikal na ehersisyo na talagang epektibo at palagi kong nirerekomenda ay ito, araw-araw, sa umaga o bago matulog, tumayo sa harap ng salamin at sabihin, karapat-dapat ako sa kasaganaan. May kakayahan akong lumikha ng kasaganaan sa aking buhay.
Sa unang tingin, maaaring tila ito ay katawa-tawa o sobra, ngunit ini-encode ng utak ang mga salita bilang bagong katotohanan, at ang pag-ulit nito ay hinuhubog ang bagong imahe ng sarili. Karaniwan ding may tanong na lumilitaw, paano kung sa kalooban ko ay hindi ako naniniwala dito? Hindi ba ito isang pantasya lamang? Ang katotohanan, sa simula, hindi mo kailangang lubos na maniwala. Ang simpleng pag-ulit ng mga pahayag na ito ay nagsisimulang makaapekto sa iyong subconscious, ang lugar kung saan naroroon ang pinakamalalim na paniniwala. Dito nagaganap ang tunay na pagbabago. Napapansin ko rin na maraming tao ang hindi nangarap ng malaki dahil sa takot sa paghusga. Kung sasabihin ko na gusto kong yumaman, iisipin nila na sobra akong ambisyoso o hindi makatotohanan. Ang ganitong uri ng pag-iisip ay kulungan na ikaw mismo ang lumilikha. Ang opinyon ng iba ay may kapangyarihan lamang kung bibigyan mo ito ng otoridad. Ang imahe mo sa sarili ay dapat itayo batay sa iyong panloob na katotohanan, hindi sa inaasahan ng iba. Sa praktikal na aspeto, nangangahulugan ito na sa bawat desisyon tungkol sa pera o oportunidad, dapat mong itanong sa sarili, ang desisyong ito ba ay tugma sa taong nais kong maging? Kumikilos ba ako bilang isang taong karapat-dapat magtagumpay? Kung ang sagot ay hindi, panahon na para magmuni-muni at baguhin ito, dahil ang pag-ugali na hindi kaayon sa imaheng nais mong hubugin ay nagdudulot ng pagkadismaya at mahihinang resulta. Upang matibay ang pagbabagong ito, unawain mo, ang imahe ng sarili ay parang isang kalamnan. Kapag paulit-ulit mong sinasanay ang ugali ng pagtingin sa sarili bilang masagana, lumalakas ito at nagiging matatag. Lumalakas ng husto ang pananaw na ito sa tuwing pinapalalim mo ito sa iyong isipan. At kapag tumibay na ito, natural na hahatak at makikilala mo ang mga sitwasyong tugma sa bagong pagkakakilanlan na iyon. Ganito ang nangyari sa akin. Iniwan ko ang buhay na puno ng mga limitasyon at sinimulang tingnan ang aking sarili bilang isang taong may kakayahang lumikha ng yaman, at sa paggawa nito, ang pera ay hindi na naging hadlang kundi naging bunga ng nararamdaman ko sa loob. Parang simple lang, ngunit ang panloob na pagbabago ay totoo at malalim. Kaya, mag-isip ka, anong larawan ng iyong sarili ang dala mo ngayon? Isang imahe na nakakadena sa iyo o isang imahe na nagpapalawak ng iyong kakayahan? Ang sagot dito ay maaaring baguhin ang lahat. Ang emosyon ang di nakikitang puwersang nagbibigay buhay sa iyong imahinasyon. Isipin mo na lang ang pagtitig sa isang larawan nang walang anumang damdamin, wala itong maidudulot na pagbabago. Ngunit kapag naramdaman mo ang kagalakan, ginhawa, at kapanatagan na parang nakuha mo na ang perang ninanais mo, ang makapangyarihang damdaming iyon ang nagsisilbing gasolina na nagtutulak sa universo na magtrabaho para sa iyo. Kaya maraming tao ang nagkakamali na iniisip na ang pag-visualize ay pagsasara lang ng mga mata at pagtingin ng mga numero sa kanilang bank account, ngunit kung walang damdamin, kulang ang enerhiya ng pag-isip. Napansin mo na ba kung paano nagbabago ang iyong katawan, isipan, at kalusugan kapag malakas ang iyong nararamdaman? Napatunayan ng agham, kapag inisip mo ang isang bagay ng may tunay na emosyon, ang utak ay tumutugon na parang ito ay tunay na nangyayari. Naglalabas ito ng mga hormone, kumikilos ang nervous system, at ang isip ay nagsisimulang kumilos ayon sa bagong realidad na iyon. Nangangahulugan ito na ang pagdama sa emosyon ng kasaganaan ngayon, kahit bago pa man ito magkatotoo, ay naghahanda sa katawan at isipan upang tanggapin ito. Ngunit may isang pangkaraniwang takot na lumilitaw, baka niloloko ko lang ang sarili ko. Paano kung pantasya lang ito? Ang totoo, hindi ito ilusyon kundi mental na pagsasanay. Naranasan ko ito mismo. May mga panahon na ang pera ay tila malayo at ang pagkabalisa ay nanginibabaw. Doon ko napagpasyahan na umupo ng tahimik, ipikit ang mga mata, at imahinasyon ng buong puso ang ginhawang dulot ng madaling pagbayad sa lahat ng gastusin, ang kapayapaan sa pagtingin sa aking bank account, at ang kapanatagan. Inulit ko ito araw-araw hanggang ang damdaming iyon ay naging likas na sa akin. At saka nagsimulang dumating ang mga oportunidad, bumukas ang mga pinto, at lumitaw ang mga solusyon kung saan dati ay puro balakid lamang ang aking nakikita. Hindi ito mahika, ito ang batas ng atraksyon na gumagana, tumutugon sa frequency na iyong pinapalabas. At ang emosyon ang pinakamahalagang bahagi ng vibrasyong ito. Sa kabilang banda, maraming tao ang nagpapalago ng mga damdaming takot, pagkabalisa, at kawalang katiyakan tungkol sa pera. Ang mga damdaming ito ay nagpapadala ng enerhiyang salungat sa kasaganaan at lumilikha ng isang mahirap sirain na siklo. Natatakot ka sa kakulangan, nakatuon sa kahirapan, kaya mas lalo kang humahatak ng kahirapan.
Ang paikot-ikot na siklong ito ang nagpipigil sa maraming tao na umusad sa loob ng maraming taon. Tanungin mo ang sarili, ano ang nararamdaman mo kapag iniisip mo ang tungkol sa iyong pera? Takot? Pag-aalala? O nakakaramdam ka ba ng pasasalamat, tiwala, at kapayapaan? Ang damdaming ito ang siyang nagtatakda ng uri ng karanasang pinansyal na iyong nahahatak. Para mabago ito, magsimula sa isang simpleng hakbang. Kapag may dumating na negatibong pag-isip, huminto, huminga ng malalim, at pagkatapos ay ipikit ang mga mata upang madama ang positibong emosyon, kahit pasasalamat lamang sa mga bagay na mayroon ka na. Ang maliit na hakbang na ito ay nagsisimulang baguhin ang iyong emosyonal na pattern. Napakalakas ng emosyon, kaya ginagamit ito ng mga atleta ng mataas na antas at mga leader ng malalaking kumpanya upang maabot ang kanilang pinakamahusay na resulta. Kapag natutunan mong kontrolin ang iyong nararamdaman tungkol sa pera, nagiging walang patid ka. At huwag kalimutan, walang tunay na yaman kung walang damdamin. Maaari kang magkaroon ng perpektong plano, ngunit kung wala ang damdamin, lahat ay magiging walang laman, tulad ng pagsisikap na sindihan ang apoy gamit ang kahoy at gasolina na handa na, ngunit walang apoy na pangpagsiklab. Kaya gawin mong pang-araw-araw na gawain ang sandaling ito, huwag lang isipin ang pera, damhin mo kung ano ang kahulugan nito para sa iyo. Damhin ang kalayaan, kapanatagan, at saya na dala nito. Ito ang tunay na susi upang gawing yaman ang iyong mga iniisip. Ang pinakamalaking bitag sa isipan ng mga naghahangad ng kasaganaan ay ang pagtuon ng pansin sa eksaktong bagay na ayaw nila. Nakakamangha kung paano tila kumukontra ang isip ng tao sa atin kapag paulit-ulit nating sinasabi ang mga pahayag na tulad ng ayoko nang mangutang, ayoko nang mawalan ng trabaho, o ayoko nang mabuhay sa kahirapan. Parang salungat ito, ngunit hindi kinikilala ng universo ang salitang hindi. Nakukuha lamang nito ang mga iniisip mo ng may matinding damdamin, at ibig sabihin, kapag iniisip mo ang mga utang, problema, at kakulangan, hindi mo namamalayan ay hinahatak mo pa ang mga yon sa iyong buhay. Ilang beses mo nang napansin ang iyong sarili na paulit-ulit iniisip ang mga alalahanin tungkol sa pera, binabalikan ang mga problema sa isip sa halip na magtuon sa mga solusyon. Normal lang iyon, bahagi ng pagiging tao, ngunit kung hindi mo matututunan na baguhin ang direksyon ng iyong pag-isip, mananatili kang nakapako sa parehong kalagayan. Marami na akong nakita na ganito sa mga tao sa paligid ko at sa sarili ko rin. Dumating ang panahon na ako ay nalugmok sa mga suliraning pinansyal at nang hindi ko namamalayan. Ang aking isipan ay paulit-ulit na iniisip ang mga paghihirap, mga pagkabigo, at mga bayaring hindi nababayaran ng tama. Naniniwala ako noon na ang paghahanda para sa pinakamalala ay isang paraan ng proteksyon. Ngunit sa totoo lang, iyon pala ay naglalagay sa akin sa isang dalas ng kakulangan at pumipigil sa pagdating ng kahit anong oportunidad. Isa itong aral na madalas baliwalain ng marami, ngunit maaaring baguhin ang iyong buhay kung ito ay seryosong isa sa buhay, ang kapangyarihan ng salita, ng pangungusap, at ng malay na pag-isip. Nagsisimula ang pagbabago kapag pinalitan ang mga negatibong pahayag ng mga makapangyarihan at positibong afirmasyon. Halimbawa, sa halip na sabihin ayokong magkaroon ng utang, sabihin mo na lang, araw-araw kong itinatayo ang aking kalayaang pinansyal. Sa halip na isipin, ayokong mawalan ng trabaho, ituon mo ang isip sa, hinahatak ko ang mga oportunidad na nagtataas at nagpapalago sa akin. Mukhang simple lang, ngunit ito ang pagbabagong nagbabago ng dalas na iyong ipinapadala sa universo. Kung nagdududa ka, isipin mo ang halimbawa ni Michael Jackson, isa sa pinakamalalaking bituin sa musika, na ang buhay pinansyal at personal ay bumagsak. Sa kabila ng talento at kasikatan, hindi niya nagawang panatilihin ang isipan na nakaayon sa kasaganaan, naligaw siya sa mga takot, pag-aalinlangan, at mga gawin na hindi nagpapatibay sa kanyang kayamanan. Ang pangyayaring ito ay nagsisilbing malakas na babala, walang silbi ang panlabas na tagumpay kung ang iyong isipan ay nakatuon sa kakulangan. Ngayon, pag-isipan mo, ilang beses ka nang naipit dahil sa takot na mawalan ng pera o mabigo. Natural ang takot na yon, ngunit siya rin ang nagpapanatili sa iyong isipan na nakakulong sa siklo ng kakulangan. Kung hindi mo babaguhin ang direksyon na yon, patuloy kang makakarating sa parehong mga problema. Ipinapakita rin ng agham na ang ating mga iniisip ay lumilikha ng mga neural na pattern na nagpapalakas ng ating mga mental na gawi, ibig sabihin, habang mas iniisip mo ang kakulangan, mas nasasanay ang iyong utak dito. Ngunit totoo rin ang kabaligtaran, kapag nakatuon ka sa kasaganaan, lumilikha ka ng mga bagong koneksyon at nagbubukas ng espasyo para sa bago. Kaya ano ang magagawa mo ngayon?
Simulan mong bantayan ang iyong mga iniisip ng mabuti. Sa bawat pagkakataon na may negatibong ideya tungkol sa pera na sumulpot, huminto ka, huminga, at palitan ito ng positibong afirmasyon. Nangangailangan ito ng disiplina dahil gusto ng isipan ang mga luma nitong gawi, ngunit sa pagtitiyaga, mararamdaman mo ang pagbabago. Hindi ito mabilis na proseso, ngunit unti-unti, araw-araw na pinipili mong ituon ang pansin sa iyong mga nais kaysa sa mga kinatatakutan. Binabago mo ang iyong vibrasyon at nagsisimula kang maghatak ng mas marami pang magagandang bagay na hinahangad mo. Ang tanong ay, handa ka bang sanayin ang iyong isipan para sa bagong pattern na ito? Dahil ang pera ay hindi problema, ito ay salamin ng iyong iniisip at nararamdaman. Iayon mo ang iyong mga iniisip sa iyong mga nais, at makikita mo kung paano tumutugon ang universo. Ang pag-visualize ng pera at pagdama ng kasaganaan ay hindi nangangahulugan na upo ka lang at maghihintay na bumagsak ang lahat mula sa langit. Ang tunay na pagbabago ay nangyayari kapag ang visualisasyon ay nagiging aksyon, ngunit hindi basta aksyon, kundi inspiradong aksyon na nagmumula sa malinaw na pananaw, tiwala, at pagkakaugnay sa iyong layunin. Maraming tao ang iniisip na ang batas ng atraksyon ay isang magic na walang kailangang pagsusumikap, ngunit ito ay isang malaking ilusyon na pumipigil sa pag-unlad. Naranasan ko mismo ito noong una. Nang iniwan ko ang ligtas kong trabaho bilang bumbero upang simulan ang aking negosyo sa paglilinis, hindi ako sigurado kung ano ang mangyayari. Isang paglukso sa dilim ito, isang kalkuladong panganib, ngunit ang gumabay sa akin ay ang malinaw na pangitain at panloob na katiyakan na karapat-dapat ako at kaya kong lumikha ng mas maganda. Hindi ito nangyari ng biglaan, ito ay nagmula sa matinding visualisasyon, sa malalim na pakiramdam na ako ay buhay na sa realidad na yon, at ito ang enerhiyang nagtulak sa akin na kumilos, kahit na may takot at kawalang katiyakan. Kung ikaw ay nahihirapan sa mga desisyong pinansyal, kung pakiramdam mo ay hindi mo alam kung saan magsisimula, itanong mo sa sarili ng tapat, ano ang pumipigil sa iyo? Takot sa pagkabigo? Takot sa paghusga? Takot na mawala ang mayroon ka na? Ang pagkilala sa mga emosyon na ito ang unang hakbang para malampasan ang mga ito. Ang hindi pagkilos dahil sa takot ay siyang pinakamalaking panganib na maaari mong harapin. Maraming tao ang nawawalan ng mahahalagang oportunidad dahil hindi sila nagsisimula. Nahuhuli sila sa labis na pagsusuri, naghihintay sa perpektong sandali na hindi naman dumarating. Lumilikha ito ng siklo ng pagpapaliban na nagpapalakas sa takot at kawalang katiyakan. Isipin mo ang mga dakilang tao sa kasaysayan na nagtagumpay, kumilos sila kahit may takot, natuto mula sa mga pagkakamali at nagpatuloy. Halimbawa, si Thomas Edison ay nabigo ng paulit-ulit bago niya imbentuhin ang bombilya. Hindi niya hinintay ang perpektong pagkakataon, kumilos siya dahil sa inspirasyon ng kanyang pangitain kung ano ang nais niyang likhain. Ang inspiradong pagkilos ay nangangahulugan din ng pagiging bukas sa pagbabago ng direksyon kung kinakailangan. Minsan, ang oportunidad ay hindi dumarating sa paraang inaasahan mo, kaya mahalaga ang pagiging flexible para magamit ang mga dumarating. Sa praktikal na aspeto, maaari mong simulan sa maliliit na hakbang araw-araw, tulad ng pag-aaral tungkol sa pananalapi, paggawa ng makatotohanang plano, paghahanap ng mentor. Oo, kahit magsimula ka ng isang side project na tugma sa iyong mga pangarap. Bawat hakbang, gaano man kaliit, ay nagpapalakas ng iyong kumpiyansa at pinapatibay ang koneksyon sa pagitan ng iyong isipan at katotohanan. Kung naghihintay ka ng senyales, narito na, ang oras ay ngayon. Gusto kitang hamunin, sa loob ng 14 na araw, pumili ng kahit isang gawain araw-araw na magdadala sa iyo papalapit sa iyong pangarap na kayamanan, maaaring ito ay pagbabasa, pag-uusap, pagpaplano, o konkretong pagkilos. Pansinin kung paano binabago ng enerhiya ng gawaing iyon ang iyong panloob na estado at nagbubukas ng mga pintuan na hindi mo inaasahan. Tandaan, ang tamang pag-iisip o visualization ang naglalatag ng landas, ngunit ang pagkilos ang siyang magdadala sa iyo dito. Tumutugon ang universo sa iyong pagkilos, hindi sa iyong pag-aalinlangan. Kaya, lumabas ka sa comfort zone, huwag hintayin ang perpektong pagkakataon, at simulan mong kumilos na inspirasyon ang makapangyarihang larawan na binubuo mo sa loob mo. Ito ang tulay mula sa pangarap papunta sa realidad, at araw-araw mo itong maaaring tawirin. May isang bagay na madalang mapansin ng marami kapag pinag-uusapan ang pag-akit ng kayamanan, at ito ay maaaring tila taliwas, ang kahalagahan ng katahimikan sa loob ng sarili at aktibong pagtitiis. Nasa isang panahon tayo kung saan lahat ay mabilis, gusto natin ng agarang resulta, mabilisang solusyon, at instant na pagbabago.
Ngunit ang proseso ng tunay na pag-akit ng pera, ang ganap na kasaganaan na tumatagal at dumadami, ay hindi ganoon kabilis. Maraming tao ang nadidismaya dahil kahit na ginagawa nila ang visualization, affirmations, at mga aksyon, tila wala pa rin agad na nangyayari, kaya dumadating ang pagdududa at panghihina ng loob. Naranasan ko rin yon. Nang simulang gamitin ang batas ng atraksyon, may mga pagkakataon na parang walang nangyayari. Nag-visualize ako, nakaramdam, kumilos, ngunit ang pera ay hindi dumarating sa bilis na inaasahan ng aking nag-aalala na isipan. Doon ko naintindihan ang kapangyarihan ng katahimikan sa loob, ang espasyong iyon, kung saan hindi ka nakikipaglaban sa realidad, hindi desperado, kundi payapa sa proseso, nagtitiwala na ang universo ay gumagana para sa iyo kahit hindi mo nakikita. Hindi ibig sabihin ng katahimikan na wala kang ginagawa. Ito ay aktibong pagtitiis, kung saan nananatili kang nakatuon sa iyong pangarap, ngunit hindi nakatali sa agarang resulta. Ang pagkabalisa at takot na kailan ito mangyayari, ay malalakas na kaaway ng pagmanifest. Nagdudulot sila ng panloob na tensyon na pumipigil sa natural na daloy ng enerhiya. Pinatutunayan ng agham na ang patuloy na stress ay nakakaapekto sa ating nervous system, pumipigil sa tamang pagdedesisyon, at nililimitahan ang ating pagkamalikhain. At mahalaga ang pagkamalikhain upang makita at magamit ang mga oportunidad na dumarating. Isang malinaw na halimbawa si Oprah Winfrey, na ilang taon na nakipaglaban sa kahirapan at pagtanggi bago niya narating ang kanyang tagumpay. Ang nagpapanatili sa kanya ay ang kanyang kakayahang magtiwala sa proseso, maging matyaga at nakatuon, kahit na tila walang nangyayari. Ang kombinasyon ng malinaw na pangitain, damdamin, at aktibong pagtitiis ang nagpapahintulot na mangyari ang manifestasyon sa tamang panahon. Normal lang ang pagdududa, at dito pumapasok ang hamon, sa halip na labanan ang paghihintay, gamitin ang panahong ito upang patatagin ang iyong isipan, paniniwala, at paghahanda. Mag-aral tungkol sa pananalapi, matutunan ang tungkol sa pamumuhunan, linangin ang mga magagandang ugali sa paggastos at pagtitipid, palibutan ang sarili ng mga taong nagbibigay ng positibong enerhiya, at higit sa lahat, magpasalamat sa kung ano ang mayroon ka na. Lumilikha ito ng matibay na pundasyon para lumago ang pera, at iniiwasan ang pagsuko sa gitna ng paglalakbay. Ngayon, mag-isip kasama ko, ilang beses ka nang sumuko sa isang pangarap dahil hindi mo nakita ang mabilis na resulta. Ilang beses ang pagkabalisa ang nagtulak sa iyo na gumawa ng padalos-dalos na desisyon na lalo lang nagpapalala ng sitwasyon. Kapag natutunan mong gamitin ang katahimikan sa loob at pagtitiis bilang mga kakampi, ang iyong isipan ay magiging magnet para sa pera, dahil magkakaisa ka sa natural na batas ng oras at proseso. Kaya, ang paanyaya ko ay ito, sa loob ng 30 araw, maglaan ng sandali araw-araw para sa katahimikan sa loob, upang kumonekta ng malalim sa iyong pangitain nang hindi inaasahan ang agad na resulta, at upang linangin ang tiwala na lahat ay nangyayari sa tamang panahon. Isulat ang iyong mga natuklasan, nararamdaman, at mga maliliit na pagbabago na nararanasan mo. Makikita mo na kapag huminahon ang isip at lumakas ang pagtitiis, magiging tiyak ang daloy ng kasaganaan, at ang pera ay magsisimulang dumating sa mga paraang hindi mo inakala. Ito ang nakalimutang sining ng manifestasyon, ang pagmaster ng panloob na oras upang maihatid ng universo ang pinakamahusay para sa iyo. Kung may isang bagay na dapat mong tandaan ngayon, ito ay, ang paraan ng iyong pagtingin at pagdama sa pera sa loob ng iyong isipan ang humuhubog sa iyong pinansyal na realidad. Baguhin ang iyong imahe sa sarili, palakasin ang positibong damdamin, ituon ang iyong isipan sa iyong ninanais, at kumilos ng may inspirasyon. Ito ang susi upang mabuksan ang kasaganaan na matagal nang naghihintay sa iyo. At dahil narito ka na, handang umunlad, ang susunod na video na lilitaw sa iyong screen ay magdadala sa iyo sa susunod na antas ng iyong karunungan. Tutulong ito upang maging hindi bababa sa 1% na mas mahusay kaysa ngayon. Salamat sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito. Magkita tayo sa susunod na video.